O ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, sino mang nagpapakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa ating kultura, tayong mga Pilipino ay likas na mapagmahal sa mga bata at sa mga matatanda. Magaang ang ating loob sa kanila. Obserbahan nyo na lang yung mga ospital dito, mga care homes. Sino ang mga nandyan na nag-aalaga? Puro mga Pilipino. Kaya nga, kilala ang Pinoy na isa sa mga napakagaling na caregivers at nurses sa buong mundo. Pero ano kaya ang merong magkapareho sa bata at matanda? Pareho silang mahina. At tayong mga Pilipino, malapit sa mga taong mahina. Kaya nga, di ba, kapag nanonood tayo ng TV, pag nanonood tayo ng drama, malapit tayo doon sa mga inaapi. Yung mga underdogs. Di ba? Galit na galit tayo doon sa mga nangaapi. Uti mo sa sports. Kapag alam mo yung team na to laging talunan, doon tayo kumakampi. Kasi mahina, kawawa. Bata. Kaya nga, hindi nakakagulat na isa tayo sa bansang napakarami ang populasyon. Maniwala kayo, umabot na tayo ng 100 million and counting. Wala pa yung nasa labas ng bansa yan. Sinasabi nga ng mga tao, maski sa ka magpuntang sulok ng mundo, o maski anong bansa, sigurado may makikita kang Pinoy o Filipino community. Sa Tondo lang. Ako, na-destino ko sa Tondo, no? Parang factory ng mga bata. Kapag nag-census ngayon doon, nalilito yung gumagawa ng census kasi kinabukasan iba din numero ng tao sa bahay. Ngayon, 7 sila. Pagbalik kinabukasan, 10 na. Paano nangyari yun? Maglakad ka sa Tondo. Matatapakan mo talaga literal ang mga bata. Sobrang dami. Minsan nga, kumakain ako ng sopas. Ano to? Ay, bata! Oy! Umuwi ka nga sa bahay nyo! Maski saan, nakikita mo yung mga bata nakasabit sa bintana, sa kotse mo. Kaya nga, katakataka na naipasa ang RH Bill na nagalayong pababain ang bilang ng mga batang ipinanganganak sa Pilipinas. Taliwas ito sa kulturang Pilipino. Hindi naman natin sinasabing mag-anak na mag-anak, di ba? Sabi nga ng Santo Papa, hindi naman sinasabi niyang parang maging kuneho tayo na paramihan ng anak. Hindi. Kailangan maging responsibilidad
maging responsableng magulang din tayo. Na yung kaya mo lamang na buhayin na pamilya. Huwag natin gagayahin ng bansang China. Talagang meron silang policy. Now, one-child policy. Diba? Nagkaroon nga silang slogan eh. Narinig yung slogan nila na stop at one. Makita mo yan, miski saan, stop at one. Sa Singapore, stop at 2. Sa Pilipinas, stop at 3 o'clock. Ano kaya yun? Mas maraming anak, mas masaya. Yan ang ating iniisip. Bahala na kung papaano sila papakainin at bubuhayin. Minsan napanood ko sa isang dokumentaryong palabas sa telebisyon, ang isang nanay na merong napakaraming anak. Sa sobrang dami ng kanyang anak, ay hindi niya na maalala ang mga pangalan ng mga batang ito. Kaya ang ginawa niya, meron siyang 9 na anak, lahat lalaki. Para hindi siya malito, lahat binigyan niyang pare-parehong pangalan. Tonyo. O, di ba? Madali. Pero sabi sa kanya ng mga kaibigan niya, Tonyo, lahat sila pangalan Tonyo. Paano nila malalaman kung sila tinatawag mo? Sabi niya, madali. Tatawagin ko kanya lang apelyido. Iba-iba pala tatay. Hindi sila mayaman, kabilang sila sa mga kababayan nating isang kahig, isang tuka. Ngunit sa kabila ng kahirapan, ay magugulat ka sa kanilang kasiyahan. Kasiyahang hindi mababayaran ng kahit na anumang kayamanan sa mundong ito. Kaya siyempre, alam natin, lagi merong downside kapag marami kang anak. Ano yun? Kawawa naman yung buhay ng mga bata. Marami sa kanila, hindi nakapagtapos ng high school. Bakit kamo? Sasabihin ng magulang, huwag ka muna mag-high school, magtrabaho ka. Ikaw naman magpaaral doon sa mga kapatid mo. Hindi siya nag-anak doon, kapatid niya lang yun, pero naging responsibilidad niya ang magpaaral. Kailangan natin ng responsible parenthood, family planning. Patanda. Hindi popular sa Pilipino ang senior home or home for the aged. Mas gugustuhin natin na alagaan ang ating nakakatanda o matanda sa ating bahay. Tayo mismo mag-aalaga. At ito ay nagre-reflect sa ating pananampalataya. Mapapansin ninyo, sa Pilipino, 2 ang sikat na kapistahan ng simbahan sa atin. Ano yon? Pasko. Bakit? Kasi bata. At ano pa? Biyernes Santo. Bakit? Kasi si Kristo nahihirapan. Pasko, ang pinsan ng Pasko ay Santo Niño. Marami diyan, dinudumog din yung kapistahan na yan. Bakit? Kasi merong sineselebrate na kapistahan ng bata. Pinsan ng Biyernes Santo, Nazareno. Dinudumog din yan. Bakit? Kasi may kawawang Diyos, Kristo, nagbubuhat ng krus. Kapag Biyernes Santo, ang haba ng posisyon. Pero isa lamang ang nilalabas nila. Ano yon? Santo Entierro. Bakit? Kasi may taong nahihirapan. Kaya siguro, malapit sa ating puso ang kapistahan ng Santo Niño sapagkat sa mukha ng maraming bata ay nakikita natin ang mukha ng batang Jesus. Ngunit, tandaan ninyo, huwag nating kalimutan na sa kabila ng kanyang pagkabata, sa kabila ng kanyang pagiging Santo Niño, nasa kanya pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Kasi, minsan, nakakalimutan natin na ang Santo Niño ay Diyos. Iniisip natin, bata ito na may kapangyarihan. Kaya, iangat ninyo ang mga Santo Niño ninyo sa bahay. Ano makikita ninyo? Ticket ang loto.
Sinusuksukan ninyo ng mga ticket ng loto yung paanan ng bata. Tapos may pansit sa harap niya at tinapay at juice. Tapos sasabihin mo sa kanya, Santo Niño, ito pansit, ito juice, ito tinapay. Okay? Bibigyan pa kita ng masarap na pagkain. Basta panalunan mo ko, ha? Tapos, hawak-hawakan yung kanyang kapa. O Santo Niño, ibibili kita ng bagong kapa kapag nanalo ko sa loto. Panalunan mo ko, ha? So, anong nangyari? Ginagawa natin bata, yung Santo Niño, inuuturin natin. Pero hindi ganoon talaga ang dahilan kung bakit natin pinagdiriwang ang Santo Niño. Makahulugan ang salitang binitawan ni Jesus sa Ebanghelyo. Hindi siya nagbibiro at nasabihin niyang, hanggat hindi kayo natutulad sa mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Hindi niya nais na maging isip bata tayo at tatuhin siya ng isang bata. Bagkus nais niyang maisabuhay natin ang natatanging katangian ng isang bata. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Santo Niño. Una, ano ba katangian ng isang bata? Payak. Ang bata ay napakasimple. Meron kang sabihin sa kanya, gagawin niya yan. With open mind. Alam niyo sa Pilipinas, pag nagpapasko, di ba? Dikit-dikit ang tao sa sobrang dami na nag-shopping. Kaya nga lagi sinasabi sa mga announcement, yung mga bata, wag niyong kalimutan, baka mawala yan. So minsan may isang nanay, nag-shopping siya, sobrang siksikan sa mall. So sabi niya sa kanyang maliit na bata, sabi niya, anak, baka mawala ka. Kumapit ka sa palda ko, okay? Maski anong mangyari, huwag kang hihiwalay sa akin. Hawak ka lang sa palda, okay? Opo, nanay. Okay. Maya-maya, nagkaroon ng announcement sa mall. Meron pong bata rito nawawala. Pakikuha lamang po sa paging booth. Kung nawawala kayo ng bata, meron pong bata rito. Nakasuot na t-shirt na puti, dilaw na shorts, at may hawak-hawak na palda. Ano kaya suot ng nanay ngayon? Ang bata ay prangka. Diba? Napaka-prangka ng bata. Hindi ka pwede magtago ng sikreto. Sasabihin niya sa iyo talaga kung maganda ka, kung pangit ka, kung maganda ito, kung tama itong ginawa mo. Hindi. Diretso sila. Walang bahid-dungis ang mga bata. Minsan, may isang pare nagpunta sa mahirap na lugar at kinausap niya isang bata. Siyempre, alam niyo yung bata, minsan paglaki sa ganung lugar, nagiging pilosopo, pero prangka siya. So, tinanong niya, saan ka nakatira? Sa bahay. Ba? Taray ah. O, di siyempre, na-challenge yung pare. No? Saan yung bahay mo? Sa Tondo. Nasaan ang Tondo? Sa Maynila. Aba? Nasaan ang Maynila? Sa Luzon. Nasaan ang Luzon? Sa Pilipinas. Nasaan ang Pilipinas? Nasa mundo. Kaya siya. Ito ang mabigat dito, sabi ng pare. Tingnan niya kung kakayanin niya sagutin to. Nasaan ang mundo? Nag-isip yung bata. Ano yung sagot niya? Nasa kamay ni Santo Niño. Di ba? Ang galing na sagot niya. Nasa kamay ng Santo Niño ang mundo. Ikalawa, ang katangian ng bata ay ang kababaang loob. Hindi ugali ng mga bata ang magpasikat. Ang matatanda pa nga minsan ang nagtutulak sa mga bata maging makapalang muka. Diba? Anak, kuha mo pa ako ng pansit, bilis. Sabi niya, Daddy, di ba kumakain ka na? O sabihin mo sa mami mo, para sa mami mo. O, di ba? Ikatlo, ang katangian ng bata ay mapagtiwala. Panatag ang kalooban ng isang bata sapagkat alam niyang
hindi siya iiwan ng kanyang magulang. Kaya nga ang ginagawa ng mga bata maghapon, naglalaro lang yan. Hindi siya nag-iisip kung may kakaining tanghalian o hapunan. Hindi, kasi nagtitiwala siya na papakainin siya ng kanyang magulang. Ngayon mga kapatid, sa kapistahan ito ng Santo Niño, ay isabuhay natin ang dalawang katangiang ito. Maglingkod sa ating kapwa na may kababang papagkumbaba at magtiwala sa Diyos lamang at hindi sa kapangyarihan ng ibinibigay ng mundo. Hilingin natin sa Diyos ang biyayang magkaroon ng isang malalim na pananampalataya. Simulan natin ang pananampalataya na tulad ng isang maliit na bata. Payak, mapagkumbaba, at nagtitiwala. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Amen.